Mga kababayan, magandang araw po ng Sabado, August 15 na po, 2026. Meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, syempre huwag niyo pong kakalimutan na i-like, i-share po ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Nandito pa rin po ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Umiiral pa rin po, pero ito po ay pahina na po ng pahina o nagkakaroon na po ng pagkakataon para humina. Dahil yung mga bagyo na nasa labas ng ating par, kasama po yung low pressure area na humina na ngayon sa pagiging low chance, ay papalayo po ang direksyon pa eastward. So yun po yung senyales na magkakaroon na ng paghina o pansamantalang pagkahina ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero ngayong araw po ng Sabado, apektado pa rin po ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan o naka-yellow warning pa rin po ang Zambales ho at ang Bataan. Dito naman po sa may bandang silangan ay meron tayong nakikitang development ng low pressure area o sama ng panahon at patuloy nating i-monitor kung yun ba ulit ang magpapalakas dito sa habagat. So ito po, simulan na natin. Sa tinatawag po na forecast weather condition po na inilabas po ng Pag-asa, sa may Zambales pa rin ho, kasama ho ang Bataan, asahan pa rin po natin yung occasional rains o maya't mayang mga pag-uulan dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon. Pero hindi na po ito kasing lakas po nung mga nakaraan. Kahapon ho actually nagkaroon tayo ng pangalawang bugso ng lakas ng habagat. Dahil normally ang lakas ng habagat umaabot ito sa 35 to 50 kilometers per hour. Pero pag nasasamahan po ng mga bugso, umaabot po ito sa 62 to 88 kilometers per hour. At tatandaan nyo lagi, mas nakakatakot pa o mas malakas pa ang habagat kaysa sa signal number 1 po na kategory ng bagyo. Ang habagat po kasi, ito yung malakas na hangin na nanggagaling po sa West Philippine Sea o Indian Ocean. At minsan ay may kasama po itong moisture, Kaya kung mapapansin nyo, pagka malakas ang hangin o malakas ang pag-uulan dulot ng habagat tapos biglang huminto, medyo nakakaranas tayo ng malinsangang hangin. Sa nalalabing bahagi naman po ng Metro Manila, kasama po ang Ilocos Region, ang Cordillera Administrative Region, kasama po dyan ang Cagayan Valley, ang Calabarzon, kasama rin po ang Mimaropa, the rest po ng Central Luzon, ang Antique, ay patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon. Kung mapapansin nyo mabuti, ito pa rin yung mga kaulapan dulot po ng habagat o southwest monsoon dahil yung mga nakarang mga araw ho ay sunod-sunod na mga bagyong humahatak sa kanya, pero lahat naman po yun ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron pong tropical storm Nangka, merong tropical storm na Chanhom ang international name, may Felo pa. Kahit nasa labas po yung mga bagyo na yun, meron po yung connection sa habagat o southwest monsoon para lumakas. Nahahatak po kasi. Biruin ninyo ilang bagyo yung magkakatabi doon. Kasama pa itong LPA na nabuho kahapon. Pero ang kagandahan, lumayo na ho sila. Pero ang magpapalakas lang talaga o talagang kayang magpalakas ulit sa dating tinatawag natin na enhanced habagat ay yung mga typhoon o super typhoon category. Ngayon, tignan natin kung meron bang panibagong bagyo o sama ng panahon na papasok sa ating par. Kung mapapansin nyo, ito na po yung pinaka-live na mapa natin. Hindi ko na po yan pinapa-zoom in, zoom out dahil para mas makita ho ninyo ng live yung kalagayan ho ng ating panahon. Sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, makinig ho kayo mga kababayan, sa pagitan po ng August 19 hanggang sa 25, dito po sa may bandang silangan po ng extreme northern Luzon ay may panibagong sama po ng panahon o low pressure area na mabubuo po na nasa medium chance ang nasa katamtaman po ang tsansa para ma-develop bilang tropical depression o mahinang bagyo. At kapag yun po ay naging bagyo, doon pa lamang natin tatawagin ang bagyong Neneng, O doon pa lang tayo magbibigay ng bagyong Neneng. Actually, ngayon, wala pa talaga tayong bagyong Neneng na pumapasok sa par, pero marami kayong nakikita. Kaya yung mga kababayan natin, naguguluhan. Yung mga bagyo sa labas, yung mga pangalan nila, Felo, merong Nangka, merong Chanhom, yun po ay international name ng mga bagyo sa labas.
kahit anong alphabetically, kahit di magkakasunod basta sa labas ho. Pero yung mga bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility ay naka-alphabetically po ang pangalan. Ang susunod po na bagyo ay tatawagin pong Neneng. Pagkatapos nung Maymay, no, tapos na yung Maymay, Neneng po ang susunod. Ngayon, i-summarize natin, pangunahing weather system pa rin ho na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ho ng ating Luzon, lalo na ho dito po sa Zambales at Bataan ay ang habagat o southwest monsoon. Pangalawa, dito po sa parte ng Visayas at sa may Mindanao, mga local thunderstorms naman ang aasahan yan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Marami tayong mga kababayan dito sa Visayas area at Mindanao, sinasabi ay wala daw ulan sa kanila, sobrang init at sana daw umulan po sa kanila mga kababayan. So ipagpasalamat nyo ho dahil yung lugar po ninyo dyan mga kababayan ko hindi po naaabot ng habagat dahil nakapagpahinga rin kayo sa mga bagyo. Karaniwan kasi ng mga bagyo nanggagaling sa may silangan po ng Visayas. Dito talaga yan dumadaan, pero ngayon ang habagat. Ganito po, no? Pagka parte po ng kanluran ng Luzon, ng Visayas, ang kalaban ho talaga natin dyan, yung mga habagat o southwest monsoon. Ang kalaban naman ng silangan po, Eastern Visayas at dito sa silangan po ng Mindanao, parte ng North Luzon, ay yung mga bagyo na nanggagaling po dito, no? Sa silangan. At kung titignan ho ninyo, hindi naman natin masasabing mapalad yung mga nakakaranas ng habagat dahil matindi naman ang ulan ng habagat. Tumatagal ng 5 to 7 days. Tapos minsan hanggang sa 2 linggo pa. Samantalang ang mga bagyo naman na nanggagaling po sa silangan, minsan 2 hanggang 3 araw lamang po nagpapaulan at minsan hindi pa po nararamdaman yung pinakahangin nito o yung pinakalakas. Sa ngayon, mag-ingat pa rin po tayo. Magdala po tayo ng payong, jacket, kapote, bota para sa mga lugar na bahain pa rin. Ngayong araw ng Sabado, expect pa rin natin ang mga pag-uulan, maulap at medyo hindi maganda panahon dahil sa habagat. Pero sa mga susunod na mga araw, Linggo, Lunes, by next week ay medyo mas okay na po ang ating magiging panahon. Yan muna ang latest update natin. Lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.